muling binanata ni Senator Rodante Marcoleta si Senate Pro Tempore Ping Lacson na siyang chairman ng Blue Ribbon Committee kung bakit hindi pa rin ito nagpapatawag ng pagdinig kaugnay ng mga aligasyon ng tinaguriang Brave 18. Narito balita ni Sheena Torno. 8 buwan na mula nang tumambad sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo ang malawakang anomalya at korupsyon sa likod ng mga flood control projects. Pagkatapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Ito ang mainit na panimula ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Senado nitong Lunes. Sumentro ang kanyang mensahe sa tila naantalang investigasyon sa flood control scandal. Binanata ni Marcoleta si Senate Pro Tempore Ping Lacson na siyang chairman ng Blue Ribbon Committee kaya hindi ito pagpapatawag ng pagdinig sa alegasyon ng 18 ex-Marines. Imbes na magpatawag anya si Senator Lacson ng pagdinig, ay inunahan na umano nito ang pagdududa sa mga dating sundalo na naghatid ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at kay Zaldico sa kanilang bahay sa Forbes Park, Aguado sa Malacanang at sa opisina sa House of Representatives. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Iginit pa ni Marcoleta sa kanyang privilege speech na kung chairman lang ba ang may karapatan na magdesisyon sa mga ipatatawag na testigo gayong 20 ang miyembro ng komite. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita. Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipiket na lamang ang mata sa iba? Kunasyon din ni Marcoleta ang tila paghanang ng komite na mailabas ang katotohanan para sa interesanan ng mga Pilipino. Tanong ni Senator Marcoleta kung may pinagtatakman ba ang chairman ng komite na mga politiko o personalidad kung kaya't may agam-agam ito na magsagawa ng investigasyon. Hanggang kailan po tayo maghahalokip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglimas sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Samantala handa naman umanong sagutin ni Senator Lacson ang mga pahayag ni Senator Marcoleta laban sa kanya. Sasagutin anya nito ang tinawag niyang kulang-kulang sa research na privilege speech ni Senator Marcoleta. Gate pa ni Senator Ping Lacson, natanggap na ng opisina ni Marcoleta ang partial report ng komite noong February 11 pero hindi ito pinirmahan ng senador o kahit maglagay na lamang ito ng note na hindi ito sang-ayon. Dagdag pa nito na bilang chairman siya ang unang pumipirma sa report bago ito ipasa sa iba kaya hindi totoo ang sinabi ni Senator Marcoleta. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.